tanghali. Ang oras ngayon ay alas 2 ng hapon. Kainitan. Nandito po ako sa ating munting kirin para ipabalsa yung tataniman ko ng sugarcane o tubo. Ito po ang episode dito ay Rostrillo o balsa sa tataniman ko ng tubo. Papabalsa ko po sa aming traktora na bigay ng Sugar Regulatory Administration. Ilang araw na po nakakalipas ay umulan ng konti rito. So ayon sa Pag-asa, ang Sterlis ay nagdadala ng kaunting ulan, tsaka nagbabadya na parating na rin po ang La Niña o yung tag-ulan. Kaya ang ginagawa ko po, kahit wala pa yung order namin cuttings ng tubo, inihanda ko na itong tataniman ko ng sugarcane. Sana po samahan niyo ako sa aking dalangin na huwag matulad sa aking itinanim na kamuting kahoy na natuyo. Natuyo po yung tinanim kong kamuting kahoy. Lugi, ika nga. Kaya po ako nagpapasalamat muli. Nagpapasalamat palagi ako sa inyong walang sawang suporta, sa inyong panonood. Sana po i-share nyo rin sa inyong mga kaibigan itong aking mga videos para sa kahit sa kaunting ano lang, meron tayong mapulot sa mga gustong mag-farming. Ito po ay land preparation para sa taniman po ng tubo. Shout out po sa inyong lahat, sa inyong lahat, tsaka sa mga guys mag-subscribe sa aking video, sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ito guys, balsa ko uli, Rostrillo ng 10 blade. Yung pinagtamnan namin ng kamuting kahoy, hindi tumubo dahil sa init ng panahon. Kaya ito, papabalsa ko uli para taniman ko na lang ng sugarcane. Wala tayong pag-asa sa kamuting kahoy. Medyo umiral pa yung La Niño, El Niño o La Niño. Ito po, sana pag nagtanim ako ng sugarcane, sana naman po ay palain tayo ng pong may kapal. Sana magsitubo yung lahat ng mga tatanim naming tibtib. Kung tutuusin sana, hindi ko na pa babalsa ulit ito dahil malinis naman. Kaya lang, dahil umulan, kaya kailangan na maging buhagag uli yung lupa. Tignan niyo po yung mga tumubong kamuting kahoy. Dalang 99% walang tumubo, 1% lang po yung tumubo. Total parating na yung La Niña, yung rainy season. Palagay ko naman na hindi na matutuyo yung itatanim kong sugarcane dito.
land area po nito halos isang hektarya, 1 hectare ang lawak. Sana by next month makapagtanim na ako uli ng sugar cane. Yan po, dahil dati nang malinis, magandang tingnan yung yung dinaanan ng pustilyo. Wala akong nakikitang kamuting kahoy na yung mga natuyo, natunaw yata. O wala. Ito po yung mga tumubo. Ilan-ilan lang. Ayan o. Ayan, tumubo yan. Saka dito. Halos walang tumubo. Dito medyo mangilan-ngilan po yung tumubo rin eh. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. The rest, wala na dito. Parang disyerto na. Ayan po. Ay, nakakalungkot lang. Gastos, lugi ang bangka, lugi ang inchik. Dati nung araw, nabanggi ko na naman itong location na to, itong portion na to, nababalaho po yung rotavator na ginagamit ko dito, yung aming traktora na 4x4 na Kubota. Nababalaw sa lugar na ito. Ngayon, tuyo. Alam niyo po ang dahilan. Yun, inulit ko na naman yung mga walang habas na nagkukwari sa tabi ng aking lupain. Kaya nabitin yung aking lupa. Aro, may tuwalay mo ikit. Kaya pa man kahit na mainit ang panahon, dahil meron kaming isa pang natitirang irigasyon na napapatubigan pa itong mga tanim ni Kuya, mga talong, tsaka siling labuyo. Yung siling panigang maliliit na lang po yung bunga. Paano kaya yan? Ilang winto. Ito yung sanang binigay na cultivator ng DE ang gagamitin sana, kaya lang masikip ang pagitan. Tatamaan yung yung talong. Kaya na Kuya, manually tinatanggalan ng ng damo. Po yung mga siling buyo. Ang oras ngayon ay alas 2:05 ng hapon. Kainitan, init.
Meron namang hinog yung ano. Ayan. Medyo marami ng hinog yung siling labuyo. Ayan. Banda rito para maraming ano. Maraming hinog. Ah, namatay. Tete Nicole. Dito medyo maganda yung lupa rito. Ayan. Kaya maraming bunga tsaka malalaki. Buti na lang malakas ang medyo malakas yung hihip ng hangin dito. Kaya hindi ganong kainitan. Pero itong pinapabalsa ko parang disyerto. Lahar Country. Ito. Parang mamamatay na rin itong isang puno na to. Ano na yung dahon eh. Wow, dahil pala. Nanalo ko, Ken. Dahil palang hinog na ano, siling labuyo. Ganda ito. Tapos mga aray karakal na pa bunga rin balasenos. Karakal na pa bunga rin balasenos, Kenny. Sabi ko, meron pang mga talong. Yan o. Bunga ng talong. Kasi yung hipag ko, umorder ng isang bundle. Kay Pugo, oh. Si Pugo. Ha? Biyasing aso na eh. Meron ako nakitang ano, whale. Alam niyo yung Pugo. Sebugan mo ng abono rin eh. Medyo kaya na bulong eh. Ayun po yung ano, mga nag-aquaryo. Kubo-kubo na yun. Dahil wala na yung tubig na malalim dyan, nag-umpisa na naman silang nag-quarry. Ito po yung sinasabi kong aquari na. Tingnan nyo yung ano, elevation ng lupa. Dito oh. Meron pa ng konting tubig yun. Tapos mga nag-aquari, yung bandaron na tama, aquari bandaron. Dati po yung tubig maabot yung dito yan. Subside talaga yung tubig. El Nino. Pati yung aking irrigation na isa, kahit na po hindi na makuha yung water level. Nahihirapan na, kaya yung isa na lang, yung yan. Yung
dyan. Yun na lang nagagamit kong deep well irrigation. Talagang sobra po ang init. Kaya yung aking mga tinanim na kamuting kahoy na nawala, nasira, natuyo dahil sa init. Talagang ganun. Ika nga, kung gusto mong manalo, mag-take risk ka, sumugal ka. Swerte mo kung mananalo ka. Pagtalo, malas mo. Kahit ang panigurado, tataniman ko na lang ng sugar cane o tubo. Bago ako magtanim ng tubo, babalsahin ko ng yung 4x4 namin kumota, yung balsang Dimano yung pinagawa namin. Instead na kalabaw, para mabilis, yun po yung aming kubota na 4x4 yung nagamitin. Hila-hila yung improvised naming balsa para mas magandang tignan, tsaka yung kung meron mang sukal o damo makukuha. Salamat sa Panginoon na nabigyan na kami ng kaunting ulan, kahit kaunti lang. At least umulan na. Hindi na ganong mainit. Kung hindi pa umulan, itong ganitong oras talagang hindi ka pwedeng magtagal dito. Napakainit. Mahihilo ka. So yun po guys. Sana isama nyo sa inyong prayers. Sana po sa gagawin kong itong magpapatanim ako ng tubo ay magtagumpay naman ako. Maraming salamat po. May pagalyo. Ayaw kanina pag may load, medyo nahihirapan siya, parang may hangin yung kanyang fuel system. Wala nang kaming dalang gamit na pang bleed. Sabi ko, pahinga mo muna, kaya sumakay ako kanina. Sabi ko, bibitin pa, kaunti na lang. Ito na lang natitira, ayan.
wag nang magloko. Ang hirap kasi ng mga latest na makina ngayon. Ito po ay Massey Ferguson na bigay ng SRA, Sugar Regulatory Administration. Ang daming complicated na ano. Kaya tulad kanina, ayaw walang power yung makina. Sabi ko, ipahinga mo muna. Kahit kako mga bakal yan, napapagod din. Buti na lang ito, bumalik ulit yung kanyang power. Sana matapos hanggang dito. Yun po, malapit nang matapos. Ito na lang nasa uluan. Pwede siya yan. Okay. Ayos, malinis na naman para pag magtatanim tayo ng tubo, para siguradong tutubo. Sana po this time tumubo na yung ating itatanim na sugarcane. Although napakamahal po ng binhi ng sugarcane ngayon, almost magkano ba yung isang laksa? Yung isang sako, kulang ng 200 pesos. Gagastos po ako dito mga mahigit na 40 o 50 mil siguro po. Ang gagastusin ko. Atras! Ito po, almost finish. Malapit na pong matapos. Ito, ganda ng ano, ganda ng pagkakabalsa. Ayun po, malinis na. Pag pinalsa ko ng ano to, di ba ano, lalong magandang tignan. Tatanggal lahat yung ano, yung mga damo. Bagay walang ganong damo, no? Na, tapos na. Ganda ng tingnan. Sana magandang tingnan. Maganda rin ang tubo ng tatanim yung sugarcane. Ang itatanim ko ng sugarcane dito, ang variety ay yung 74. Yung 75 tsaka 74, yun po ang magandang binhi sa tubo. Yun po, tapos na. Talagang tapos na, malinis na. Yun ang gandang tignan. So, tapos na. Yung cuttings na lang hinihintay. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong panonood. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. Mag-ingat po tayo. Muli po itong inyong... Ay, nahilo ako sa init. Muli po, ito po ang inyong kaibigan. Sadik Yakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Ingat po tayo. God bless. Jesus love us. Bye-bye. God bless all.